Hello mga kaibigan, welcome back. Ito ang ganda po ng topic natin ngayon. Ano na nga ba nangyayari sa mga pinaka nag-viral sa social medias na basketball players? At nasaan na nga ba sila ngayon? Julian Newman, LiAngelo Ball, Robert Bobrovsky at Kai Sotto. Unahin natin si Julian Newman. Dito po nagsimula yung mixtape era ng basketball. 11 years old pa lamang, dinominate na niyang middle school basketball doon sa Florida nung time na yun. Kung saan naka 91 points pa siya kaibigan sa loob namang ng isang game. At nung 12 years old na siya mga kaibigan, dito talaga siya pinaka-sumikat, pinaka-nag-viral. Nagsimula lamang ito sa isang YouTube video, biglaan na lang mga kaibigan after niya laman na po siya ng mga news and sports outlet. At ito nauwi pa sa pag-invite sa kanyang dalawang pinakamalaking TV show doon sa Amerika. Dito kay Ellen DeGeneres at dito sa show ni Steve Harvey. Bilang 12-year-old siya daw po ang talagang best 12-year-old in the world as a basketball star. Lumipas ang ilang taon mga kaibigan, ito po ay naglaro dito sa high school. Sa sophomore year niya, umabot pa ng 35 points ang average niya. 7 assists, 5 rebound and 4 steals. Grabe yan mga kaibigan. Pero sa senior year niya dito sa high school, siya po ay lumipat. Dito siya naglaro sa Prodigy Prep na pag-aari po o tinayo mismo ng kanyang tatay. Kaibigan, dito muna siya naglaro ng time na yon habang nag-aantay po siya ng college offers. Unfortunately, wala po siyang natanggap na college offers dahil na rin daw po dito sa height niya 5'7 lang siya at may attitude problems daw ito. Kaya naman wala daw talagang kumuha sa kanya na college teams. Kaya naman ang resulta mga kaibigan ay nag-switch siya ng career. Focus niya ngayon mga kaibigan, ito yung kanilang sariling brand, ito yung Prodigy brand at the same time dito sa kanilang social medias. Pero naglalaro pa din naman siya mga kaibigan ng basketball, pero sa mga scrimmages na lang kung saan mga stars din ang kasama niya o mga sikat. In short, exhibition games na lang. At sa ngayon, hindi man siya naging successful as a pro basketball player. Mga kaibigan, successful naman po sila ngayon kasi may mga sariling TV reality shows at the same time, grabe po ang benta ng kanilang merchandises. LiAngelo Ball, ang kapatid po ni Lamelo at Lonzo Ball na mga anak po sila ni LeVar Ball. Ito po ang most high family sa basketball. High school pa lamang po ang tatlong magkakapatid na ito ay magti-teammate. At ito grabe yung kasikatan nila dahil na rin mga kaibigan sa husay po nila at mga achievements na nagawa nila sa high school basketball doon sa Amerika. Si LiAngelo Ball po mga kaibigan ang pinaka-dominant sa tatlong magkakapatid dito sa high school basketball. Talagang sa opensa, unstoppable talaga ito nung high school. Sinasabi pa ng tatay nito at talagang mas malakas pa daw ito dito kay Zion Williamson. At ito, after nun mga kaibigan, nakakuha pa siya ng offer dito sa UCLA. Mga kaibigan, dito siya tumungo. Maglalaro na sana siya dito kaso dito preseason pa lang lumipad sila sa China para sa tune-up games nila. At dito na nga mga kaibigan, biglaan silang nahuli. Kasama ang teammates niya, nakaso po ay shoplifting. Namuntikan pa siya makulong doon, buti na lang nandyan si Donald Trump noong time na yon. Ngunit may 1-year suspension na pinato sa kanyang NCAA at dahil dyan, ayaw niya namang mabakante mga kaibigan ng isang taon. Kaya sumama po siya kay Lamelo doon overseas sa Lithuania. Ngunit, hindi po maganda ang inabot ng magkapatid doon kasi hindi masyado mahaba o maganda yung playing time nila. Kaya nagbalik na lang ito ng Amerika. Nagtayo ng liga itong si LeVar Ball mga kaibigan, ang JBA at dito nga siya naglaro. At ito after nyan, dumating na yung NBA draft. Ang dami niya natanggap na mga draft workout, Summer League team invites. Pero mga kaibigan, naglaro man siya dito sa Summer League pero hindi naman po siya nakakuha ng guaranteed contract. Kaya ang inuwian, sa G-League team po siya napunta sa Greensboro Swarm. Ito yung G-League team ng Charlotte Hornets na team po ng kapatid niyang si Lamelo. At ito 2022-2023 siya naglaro dito. Ngunit mga kaibigan sa season na ito ngayon ay wala pa po talaga ang pangalan niya sa official lineup ng team na Greensboro Swarm. So mga kaibigan, in short, free agent na po si LiAngelo Ball ngayon. At ito nung nakaraling ko lang mga kaibigan nakasama pa ito sa post ng A-Skills, nakasama po ng ating kababayan na si Andy Hemau sa isang game. Yan, nakikita naman natin. Robert Bobrovsky, ang 7'7" prospect na viral noon sa Amerika dahil na rin po sa sobrang tangkad ng batang to. 12 years old pa lang mga kaibigan, ang height niya 7'2" na. Mga kaibigan, kaya naman napakadami po talagang offers sa kanya noong time na yon sa kanya sa Europa. Pero ang pinili niya ay Italy. And then after nun mga kaibigan, lumipad po siya ng Amerika.
At dito nga, para i-develop niya yung kanyang laro at the same time yung kanyang pangangatawan. Kaibigan, ang dami talagang NBA scouts ang tumingin po sa kanya nung time na yun. At dito siya naglaro mga kaibigan si Spire Academy dito sa Amerika, kung saan naging teammate pa niya etong si LaMelo Ball. Kaya naman mga kaibigan, lalo po siyang sumikat dito sa social medias. Ngunit hindi naman po siya nagamit sa mga games ng team na ito dahil na rin mga kaibigan sa kanyang pangangatawan. Sobrang payat talaga niya, hindi niya po ma-handle ang physicality ng game at yung pace ng game. At the same time mga kaibigan, nag-focus na lang po sa kanyang pangangatawan ng kanyang team. Pero hindi po talaga umubra mga kaibigan, hindi po talaga lumaki ang kanyang pangangatawan. At meron daw po pala siyang matagal nang iniinda, palagi sumasakit ang kanyang likod. Kaya naman pala mga kaibigan, yan po ang mga naging dahilan kaya nawala siya dito sa spotlight. Dahil usapang viral basketball players tayo mga kaibigan, wala na pong uuna kay Kai Sotto sa lahat ng Pinoy na nag-viral sa social medias. Bata pa lang ito mga kaibigan ay talagang biniyayaan na ito na napakagandang height bilang Pilipino. Kumbaga yung height ni Kai ay rare kumbaga sa ating mga Pilipino. At hindi lang yan mga kaibigan grabe po talagang skill sets ng batang to. Walang height talaga, totoo naman mga kaibigan, basta sa height niya nung bata pa lang to talagang kita na may potential ang bata to. High school pa lang kita natin sa FIBA Games, doon nakita talaga yung potential niya. Kaya naman may mga opportunities po talaga nagbukas para sa kanya. Merong offers doon sa Europa at dito sa Amerika. Pero ang pinili nila mga kaibigan ay eto yung sa Amerika. Dito nga, naglaro po si Kai dito sa TSF kung saan dito nga nakuha ni Kai ang lubos at nag-uumapaw na kasikatan ng dahil na rin sa ganda ng nilalaro niya dito. Mga kaibigan, pumasok pa si Kai nung type na yon sa mga rankings. At the same time, napakataas pa ng rank nito at grades nito dito sa ESPN noon. Ang daming college offer ni Kai after niyang TSF na yan mga kaibigan. Sa NCAA ang tinutukoy ko. Pero ang mas pinili talaga ng agent ni Kai ay talagang eto, mag-skip ng college at mag-pro na agad itong ating pambato. Ipinasok si Kai dito sa G League Ignite. Kaibigan, mahirap nga naman po talagang tanggihan. Ito masasabi ko, mahirap talagang tanggihan kung ganyan yung kaganda, yung offer na dadating sa inyo. Kasi mga kaibigan, NBA level na yan Kumbaga dyan talaga madedevelop agad ang pambato natin in preparation para dito nga sa NBA. Ngunit may mga di inaasahan po talagang pangyayari. Bago magsimula ang season ng G League Ignite, umuwi po si Kai ng Pilipinas. Kasalukuyang pandemic noon at eto nga mga kaibigan na naging dahilan din kung bakit hindi na rin po ito nakabalik ng Ignite dahil na rin sa COVID protocol. Kaya talagang naapektuhan talaga ng malaki ang karir ni Kai nung pangyayari na yan. Kaya eto pinili po ng agent ni Kai na paglaruin na lang si Kai doon sa Australia. Limitado ang playing time na inabot ni Kai Sotto doon sa Australia na umabot pa nga ng 2 season nang dahil na rin naging undrafted siya after nung unang season nito. Sumubok pa ito dito sa NBA this year, ngunit may mga negotiation man na nangyari nauwi din sa wala sa ngayon dahil na rin mga kaibigan sa mga hindi inaasang pangyayari dahil may iniinda rin pala ang pambato natin bago pa lang mag Summer League ayon mismo sa kanya. Muwi pa siya ng Pilipinas after niyan mga kaibigan para dito sa World Cup. At eto mga kaibigan, dito kapansin-pansin na din na may nararamdaman na nga siya base sa mga laro niya. At natapos ang World Cup, eto nagtungo po siya ng Japan, almost 2 months na doon ang ating pambato, pero hindi pa rin po siya nakakabalik, hindi pa rin siya nakakapaglaro nang dahil nga dito sa injury nito sa kanyang likod. At dito nga nalaman natin ng mga fans na ito hindi po pala talaga biro yung injury na tumama dito kay Kai Sotto dahil na rin sa sobrang tagal na rin ito nawala dito sa basketball. Mga kaibigan, ang good thing naman kahapon November 13, nag-post po si Kai sa kanyang story dito sa Instagram na ito nga mukhang naglalaro o nakakapaglaro nito. At according na din sa sources natin, sa trusted sources natin, December makakapaglaro na po ang ating pambato.